Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. My name is James Talawe from the UST-AMV College of Accountancy, and this is my output for the reflection entitled Role of Youth in Nation Building from my course in NSTP Civic Welfare Training Service. And I'd like to start by saying na minsan napapaisip ako kapag bumubuhos yung ulan tulad ngayon na may bagyo dito sa Pilipinas. Hindi lang tubig ang dala niya, pero may dala din siyang problema. Na para bang automatic na kapag may ulan, it is equivalent to baha. At ang masakit pa isipin as hindi lang ito dahil sa lakas ng ulan eh. Pero nag-uugat din to sa corruption sa mga flood control projects sa Pilipinas. Ngayon, taon-taon, no, ang daming budget para sa flood control. Pero taon-taon din na yung mga parehong kalsada tsaka komunidad ay sila rin yung lumulubog na para bang wala talagang nangyayari. Tapos recently pa nakita natin yung mga rally ng mga kabataan, pati yung mga simpleng mamamayan na nagsasalita laban sa kapabayaan at sa corruption dito sa Pilipinas. Ngayon, bakit 'to importante sa akin? Kasi ramdam ko mismo, no, naranasan ko na yung baha, yung ready ka na pumasok sa school or for example may lakad ka, tapos biglang yung baha, ankle deep yung tubig. Minsan nga umaabot pa hanggang bewang. Pero mas mabigat para sa mga pamilya na nawawalan ng bahay o kabuhayan dahil lang sa mga taong inuuna yung bulsa nila kaysa sa mga tao na dapat pinoprotektahan nila. Masakit isipin na yung pera ng bayan napupunta lang sa ilan. Kaya bilang kabataan, minsan tinatanong ko yung sarili ko, ano bang kaya kong magawa? O ano bang magagawa ko? Kasi totoo naman, wala ako sa posisyon para magpatayo ng projects. Pero alam ko, hindi ibig sabihin nun na wala na akong ambag. Pwede akong maging aware, pwede akong maging mapanuri, at most importantly, pwede akong magsalita. Lalo na ngayon na ang boses ng kabataan online, napakalakas, no? Pwede natin yung gamitin para mag-demand ng transparency at accountability. Hindi porket na estudyante pa lang tayo, wala na tayong role, no? Sa totoo lang, kahit simpleng pag-share ng tamang information or pagkumbinsi sa kapwa students natin na makialam, malaking bagay na yun, no? Sabi nga nila sa atin lagi, no? Tayo ang future leaders. Pero hindi ibig sabihin no na bukas pa magsisimula ang responsibilidad. Dapat, ngayon pa lang, pwede na tayo maging parte ng solusyon. Ngayon, kung titignan natin sa mas malawak na perspective or context, no, makikita natin kung gaano ka-relevant yung mga values na matagal na natin tinuturo, lalo na sa UST, no? Especially yung Catholic social teaching, no? For example, yung laging inuulit tungkol sa common good, the common good. Na ang ibig sabihin na, for example, bawat project, bawat action, dapat iniisip hindi lang kung sino yung makikinabang agad, but dapat iniisip din natin kung paano 'to makakaapekto sa buong community o sa buong komunidad, lalo na yung mga pinakanangangailangan. Ngayon, kung ang pondo para sa flood control ay nagagamit ng tama, hindi lang siya nagiging concrete infrastructure eh. Para bang nagiging symbol siya ng malasakit at katarungan. At kung babalikan naman natin ang Philippine Development Plan, no, lalo na dun sa Chapter 14 na tungkol sa good governance, napakalino ng direction dun, no, na kailangan ng government na maging transparent, accountable, at responsive sa tao. Pero paano mo masisigurong nangyayari yun kung hindi rin tayo bilang mamamayan nakikialam at nagbabantay?
Kaya nga ang PDP ay hindi lang para sa mga nasa pwesto, kundi para din sa ating lahat yon. Isa siyang paalala na ang development hindi mangyayari kung wala ang tiwala ng taong bayan at yung tiwala na yon nakasalalay sa pagiging tapat ng mga mamumuno. At siyempre, huwag natin makakalimutan ang preamble ng 1987 Constitution, 'no? Napakaganda ng mga words dun. Madalas natin siyang maririnig sa klase, especially nung senior high school tayo. Pero kapag inisip mo, ang lalim ng laman niya, 'no? Especially yung mga words na nakalagay dun tulad ng truth, justice, freedom, yung equality, at yung love for the country, 'no? Love of country. Hindi lang siya pambungad na statement sa libro ng batas natin, but para siyang mission vision statement ng buong bansa. Ang mga salitang yun, hindi lang dapat binabasa or nire-recite eh. Dapat isinasabuhay siya. Kasi kung isipin natin, kung bawat isa sa atin, pati yung mga nasa gobyerno ay seryosohin yung mga values na yon, baka hindi na natin kailangan magdusa taon-taon dahil sa mga parehong problema. Ngayon, encountering this activity, no, I went by a name, Mark Welson Chua, no. You might know him. Si Mark Nelson Chua ay isang UST student before na naglakas loob na magsiwalat ng corruption sa ROTC. Ngayon, pinaglaban niya ang katotohanan kahit kapalit ang buhay niya. Pero why am I saying this to you? Hindi ko naman sinasabi to sa'yo para sabihin na gano'n din kalaki ang kailangan nating gawin as students, no? Pero what I'm trying to say is, kahit na maliliit na bagay, tulad ng pag-share ng tamang information, pagsali sa mga cleanup drive sa mga naapektuhang lugar, or even as simple as pag-sign ng petitions para sa accountability, lahat yon may epekto. Kaya para sa akin, ang laban kontra korupsyon, hindi lang siya responsibilidad ng gobyerno. Responsibility din natin siya as members of the community. By living with integrity and by being brave enough to speak up and by acting even in small ways, pinapakita natin na hindi tayo pabaya. Hindi tayo papayag na malunod sa baha ng korupsyon na patagal na nagpapahirap sa bansa natin. Kaya ang tanong ay, hanggang kailan tayo manonood lang? Siguro ang sagot natin ay, hanggang dito na lang. Kasi kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Thank you po.